Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Grabe, pinagkaguluhan naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos, oh. Bata't matanda, pinagyayakap yung ating Pangulong Bongbong Marcos, oh. O, di ba? Alam na ng ating mga mamamayang Filipino na ang ating Pangulo in good health. Hindi tulad ng pinapakalat ni Jaime Marcos. Ito yung latest na banat ni Jaime Marcos sa kanyang kapatid na ni si PBBM. I said there were drug issues and addiction issues and I exposed that in November. Wala pang 2 buwan, diretso siya sa ospital. Ilang beses kaya talagang nalulungkot ako. Kitang-kita, mga kababayan, na matino yung ating Pangulo. Mahal na mahal ng mga mamamayang Pilipino. At saka malakas at malabo yung kwento ni Jaime Marcos na labas-masok sa ospital. Ito yung ating Pangulo. Marcos announces 1-month free toll for Calax Section 3. Todo lang sa trabaho, mga kababayan. Oh. Toll free would be free for Cavite Laguna Expressway or Calax Subsection 3 for 1 month, sabi ng ating Pangulo. Grabe ang ganda nito, mga kababayan, tingnan ninyo. Di ba? Napakaganda. Yan, oh. Kita ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, napakakisig na. Tapos sasabihin ni Jaime Marcos na labas-masok sa ospital daw. Yan yung ating Pangulo, napakakisig. Yan, oh. Araw-araw nagtatrabaho, mga kababayan. Pakinggan natin yung kanyang announcement. Ang good morning. Dito ngayon tayo. Ito, bubuksan natin itong section which is about 4.5 kilometers. Yung dating kalahating oras na biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kaya malaking bagay ito. At hindi lang kasi mabibilisan ay dahil ma-relieve din ang traffic. At tinitignan namin doon sa mapa ay yung inaantay natin ng matagal na galing dito sa Silang hanggang Kawit na. Yung dati mga 2 oras, magiging kalahating oras, 45 minutes na lang. At ulit, kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Kaya maganda na matapos na natin ito. This is 10 years in the making. At pahirapan kasi, as usual, yung nagiging problema natin sa lahat ng construction ng mga kalsada, yung right of way. Kaya dinahandahan. The then Governor John Vic was one of the main movers of all of this. Kaya mabuti naman at ngayon nabubuksan na natin. I can announce na mabuksan ito starting 12 midnight tonight and for 1 month. Walang muna toll. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na ang malaking ginawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project. Ay nagpapasalamat tayo sa MVP Group at sa lahat ng mga tumulong at I'm sure mararamdaman nga natin ang magiging mas mabilis at mas maginhawa na pagbiyahe na papasok sa Metro Manila. Okay, maraming salamat. Thank you. Di ba? Napakalakas ng ating Pangulo. Araw-araw nagtatrabaho. Nagdi-distribute ng mga ayuda at nag-implement ng mga projects. Mga big ticket projects, mga kababayan, na papakinabangan ng ating mga mamamayang Pilipino. At ito yung distribution niya, mga kababayan, ng mga ayuda naman. Diba? Sabay-sabay na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya talagang grabe ang pagmamahal ng ating mga mamamayang Pilipino. Yakap-yakap siya ng mga tao at tuwang-tuwa sa presence ng ating Pangulong Bongbong. Ganyan siya, mga kababayan, sinasalubong ng mga tao. Buhat-buhat yung isang sako ng bigas.
Ah, di ba? Tingnan naman ninyo, mga kababayan, oh. Ang lakas naman nito ni nanay, oh. 20 kilos, kaya niya. 10 kilos, 10 kilos. Di ba? Mga kababayan, yan yung bawat barangay magkikinabang. Grabe. Yan, sa General Trias siya. Yan yung ating Pangulong Bongbong. Nasabi ni Amy Marcos, labas-masok sa ospital. Ito yung ating Pangulo. Yung tulong naman sa mga eskolar. Orientation. At ito ang aming bagong programa para matulungan kayong mga estudyante, lalong-lalo na dinadaan namin ng pondo sa barangay. Tigda 200 din, mamaya ipapaliwanag ko pati. Mamaya ay 200,000 kada barangay, 100,000 noon gagamitin para sa inyo. Patigtig 20,000 ang bawat presidential scholar. So bawat barangay makakatulong tayo ng 5 scholar, which will with approximately 42,000 barangays in the Philippines, hanggang lampas-lampas na ng 200,000 ang magiging presidential scholar. Kaya napaka-importante na programa ito para sa akin at sa lahat ng pamahalaan dahil sa aming palagay talagang kahit lahat ng mga programa na ginagawa ng government sa local, sa national, ay pagka hindi maganda ang training at ang ating mga kabataan ay hindi rin magiging successful, hindi rin magiging matagumpay yung ating mga ginagawa. Kaya kailangan na namin kayo. Ang sabi ko nga dun sa isang grupo ng presidential scholar, kailangan pag natapos na kami, ito yung mga nakikita mo rito, pag natapos na kami, kailangan ready na kayo. Kaya kailangan mag-aral kayo na mabuti at lagi ko nga sinasabi at idinidiin sa ating mga scholar, mag-aral kayo mabuti, masipag kayo mag-aral dahil ang edukasyon, ang magandang edukasyon ay isang napakalaking kayamanan na dala-dala na ninyo. At kahit ano pang mangyari sa buhay ninyo, hindi ito pwedeng kunin sa inyo, hindi ito pwedeng agawin sa inyo, hindi ito pwedeng nakawin sa inyo. At ito ay tutulong sa inyo para tulungan ang inyong sarili, ang inyong mga pamilya, magiging pamilya, and of course also your community. So good luck, work hard, and the government is here to support you. Sige, ganda umaga. Di ba? Hindi yan nagawa ni Sara noong kanyang panahon as DepEd Secretary. You see? Pero nagmamagaling siya, mga kababayan. Malayong malayo pagdating sa kaisipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang malawak yung experience, mga kababayan. Ito yung distribution, mga kababayan, ng mga bigas para sa mga mahihirap. Di ba? Napakalakas ng ating Pangulong Bongbong. Oh. Siya mismo yung bumubuhat. Pasilpi-silpi pa. Kunin mo na muna niya yung bigas. Di ba? Maraming salamat po, mahal na Pangulo. May pakis-kis pa, yakap. Di ba? Mga kababayan, may halik pa, may yakap mula sa ating mga mamamayan. Napakabait ng ating Pangulo. Ito yung mensahe ng ating Pangulo. Yung bang pagkakilala sa iyo dito, Governor Pogi, napunta rin sa Secretary. So si Secretary Pogi, sabi ko, nung nagkakampanya kami minsan, sabi ko, pambira, dito lang sa Cavite, yung Governor, ang panlaban niya sa kampanya niya dahil Pogi daw siya. Totoo naman. Tanong ko sa mga babae. Mayor Ferrer, ang ating mga kongresista, Governor Remulla, at siyempre, ang mga beneficiary natin, lalong-lalo na ang mga barangay officials na nandito ngayon, barangay officials ng Gen 3, at yung ating mga iba pang beneficiary, mga magiging presidential scholar. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Andito po kami dahil meron tayong inilulunsad na programa, dalawang klaseng programa. Yung isa po ang tinatawag na ang manggagaling sa LGSF. Ito po yung nakikita ninyo na bawat, yung meron pa ibang karatula doon. Bawat bayan makikinabang. Yun po, ito po ang ibig sabihin. Ang LGSF po ay Local Government Support Fund. Ngunit sa nakakaraan, hindi po nagagamit ito masyado at kung saan napupunta yung pondong yan. Kaya ako po ay laki, ang tawag ko sa sarili ko, laking local government po ako dahil siyam na taon ako naging governor ng Ilocos Norte. Nakita ko po ang paano ang patakbo pagka sa mga provincial level, sa mga municipal level, hanggat sa barangay. Kaya po sabi ko, siguro panahon na gamitin natin sa tama yung LGSF. Yan po ang pondo na nasa national government. Ang ginawa po namin ay lahat ng probinsya, lahat ng lungsod, lahat ng mga bayan ay kukuha po tayo dun sa pondong yan at ipinamimigay natin sa ating mga local government officials. Kasama doon sa programang yon, hindi lang po, siyempre yung pondo ay binababa natin sa local government officials, ngunit meron din kaming counting condition na kailangan kasama doon ang pagbigay ng mga 10 kilo na sako ng bigas sa mga lahat na nangangailangan. Yan pong listahan kung sino ang mabibigyan, sino ang matutulungan dito sa 10 kilo na sakong bigas ay kinukuha po namin sa ating mga local government officials, sa mga barangay official, sa mga mayor, sa mga governor, para alam po namin kung sino ang dapat makatanggap nito. At kailangan po niyo malaman, hindi lang po minsanan nito. Itong 10 kilo na bigas ay magbibigay kami 6 na beses kada taon. Bawat 2 buwan may 10 kilo ng bigas para naman matiyak natin ang food supply ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Yan po ang gamit namin dito sa LGSF. At yung isa pang programa, nanggaling naman sa ibang pondo, Socio-Civic Program Fund, SCPF. Ito po ay ginamit naman namin para bigay sa mga barangay. At yung binibigay po natin, kagaya na napaliwanag, yung pong checking binigay ko sa ating ABC at saka kay Mayor, yan po ay para sa bawat barangay, makapagbigay po tayo ng 200 piso. 200,000 piso. Ang 200,000 piso na yon, meron kaming hinihingi sa mga barangay official na kalahati nun, 100,000 piso doon sa barangay ay ibigay sa mga gagawing presidential scholar. Tigda 20,000 piso ang bigay sa bawat scholar, kaya't bawat barangay magkakaroon tayo ng 5 presidential scholar. Kaya po ito ay dahil napakahalaga po na meron tayo magandang training ng ating mga kabataan, na may maganda silang pinag-aralan at para pagkatapos ng pagkapanahon na kami, lilipas din kami. Kaya kailangan nakaredy na kayo para pagsunod ninyo. Kayo magpapatakbo ng Pilipinas. Kaya we have to have good training. Kailangan maganda ang inyong pag-aaral. Ang lagi kong nasabi ko doon sa ibang kasamahan ninyo sa labas, nag-orientation, ika ko sa kanila, gawin nyo mag-aral kayo na mabuti. Study hard, talagang napakahalaga ang magandang edukasyon. Dahil, lagi kong sinasabi ito, dahil ito yung natutunan ko sa sarili kong buhay. Dahil kapag magandang naging edukasyon mo, nag-aral kayo ng mabuti, napakabigat na kayamanan yan na nasa sa inyo. At kahit ano pang mangyari sa inyo, hindi na makukuha yan sa inyo. Hindi pwedeng agawin, hindi pwedeng nanakawin, hindi pwedeng kunin sa inyo yan. Yang edukasyon na yan. At yan ang tutulong sa inyo habang buhay na matutulong sa inyong mga sarili at sa inyong mga magiging pamilya at sa mga barangay ninyo, sa komunidad ninyo.
Kaya nakakatuwa na makita dito sa Gen 3 at sa Cavite at sa lahat ng Pilipinas ay magagawan po natin ng paraan upang tumulong. Natapat pa po dito sa krisis natin na nangyari, yung oil crisis dahil sa gera nga sa gitnang silangan ay nagtataasan yung presyo ng langis. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sasabay yung ibang mga bilihin. Kaya mabuti na lang at meron na tayong programang ito. Hindi namin ginawa ito dahil sa krisis. Ginawa talaga lang namin ito. Swerte lang tayo. Mahal talaga ng Diyos ang Pilipinas dahil naisabay ang ating programa. Kaya po, meron din binulong sa atin meron din binulong sa atin si SILG John Vic, na bukod pa rito, meron tayong bubuksan na branch ng PGH na ilang beds ito? 200 beds. Meron tayong mag-groundbreaking daw kami. Itong Mayo na ito, isang PGH na ospital sa Carmona. Kaya ang title ni Sec John Vic, Secretary of All Local Governments, pero parang nauuna yung Cavite lagi eh. Nakakahalata na kami sa cabinet meeting puro Cavite yung naririnig namin sa ating mabutihing secretary. Pero mabuti yan dahil dumalaki po ang populasyon ng Cavite. Tinatanong ko nga, sabi ko yung una kang tumakbo, Sec John Vic, ilan ang population, ilan ang botante mo nung una kang tumakbong gobernur? 1 million ang botante niya. Ngayon, 3 na. Magto 2.6, gano'n, 2.8. 2.8 million. Ang bilis ng progreso ng Cavite. Ang bilis talaga. Ang daming nangyayari. Ay, lumilipad lang kami at nasa daan kami. Ang dami naming nakita na pagbabago. At kaya kailangan naman suportahan ng national government. Kaya nandito po ang ating mga programa. Asahan po ninyo na walang katapusan ang aming paghahanap ng iba't ibang paraan upang tumulong sa ating mga kababayan, upang maramdaman ng taong bayan ang mga programa ng hindi lamang po sa national government, kundi pati na sa local government. At sinasabi ko nga sa ating mga local government officials, pag tignan natin, medyo pilot project pa lang ito Kaya unang beses pa lang ito. Kung mapaganda natin ng mabuti ito at makita natin na magandang takbo, na fine-tune na natin at maayos ng pag-deliver ng serbisyo ng mga tulong sa ating mga kababayan, ay pipilitin natin na sa susunod na taon, lalakihan na pa natin ang pondo para mas malaki pa ang tulong na maibibigay namin. Kaya po, magtulungan po tayo, lalong-lalo na sa ganitong klaseng araw na may hamon tayong hinaharap. Magtulungan po tayo. Pagka maayos ang ugnayan ng local government at saka national government, marami po nagagawa. At basta tayo ay ipalabas po natin ang ating ugaling Pilipino na may bayanihan, na may malasakit, na may pagmamahal sa kapwa Pilipino, ay tayo po ay magiging matagumpay kahit ano pa ang mangyari. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Di ba? Alagang pinagyayakap yung ating Pangulo. Buhay! Di ba? Mahal na mga mamamayang Pilipino ay may kiss pa. Matindi talaga, may yakap, may kiss. Di ba? Grabe, may pasilpi-silpi. Ayan ang presidente. Ayan ba yung bangang? Malabo, mga kababayan? Grabe. Napakalakas na ng ating Pangulo. Kaya fake news si Amy Marcos. Hindi totoo yung sinasabi niya. Na labas-pasok daw sa ospital. Bumata pa nga yung ating Pangulo. Di ba?
Mga kababayan, bumata pa yung itsura niya. Parang nagpa-facial. Ay, grabe, oh. Matindi talaga. Uy, nakayakap siya, si Nining. Libreng yakap. Di ba? Pinagkakaguluhan talaga ng mga tao. Kahit saan pumunta yung ating ayaw ng bitawan, ala! Grabe. Lahat gusto magpasilbi, oh. Oh, ala! Matutumba yung ating Pangulo. Oh, matutumba. Grabe. Pinagkakaguluhan talaga. Matindi. Grabe. Rockstar yung ating Pangulo. Yan ang presidente. Muslim po. Lahat gusto makapagpa-selfie-selfie, magpa-picture. Ala, matindi. Di ba? Hindi ganyan yung pagtrato kay Sara Duterte ng mga mamamayan. Walang ganyan pong yakapan. Kahit si Amy Marcos, walang ganon. Kaya inggit na inggit si Amy Marcos kay Bongbong Marcos. Kapatid niya, sariling kapatid, sinisiraan. Ayan lang po mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.